Sa halip na taas presyo rollback sa produktong petrolyo ang inanunsyo ng ilang oil company. Paliwanag ng DOE o ng Department of Energy, epekto ito ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Samantala, balik normal na ang supply ng kuryente sa Luzon matapos ang pagnipis ng reserba nitong mga nakalipas na linggo. May report si Julius Segovia. Ang tumitinding kaguluhan sa Iraq ang dahilan ng Department of Energy, kaya 3 sunod na linggong may taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nagtataka tuloy ang grupong akto na tila nag-ibang ihip ng hangin. Imbes na oil price hike, may rollback ang mga oil company. 85 centavos ang tapyas presyo sa litro ng diesel, 95 centavos sa litro ng kerosene, at wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ba't sila nakapag-rollback ngayon ng 80 centavos? Sa makatuwid, ang lumalabas ay katulad nga na nabanggit natin, hanggang lumalapit ang SONA, talagang dapat ay mga papogi points ang mga balita para maging maganda sa darating na SONA. Hindi to papogi because hindi to kagagawan ng Pilipinas. Kagagawan to ng global market. Giit ng DOE, imported ang krudo. Kaya ibinabatay lang din ng Pilipinas ang presyuhan nito sa galaw sa international market. At bagaman hindi pa rin umuhupa ang tensyon sa Iraq, naibsa naman daw ang pangamba ng mga trader na madiskarilang supply ng langis. Kaya sumadsad ang demand na humila rin pababa sa presyo nito. Tumigil na yung nag-speculate. Kaya wala masyadong demand, no? So, bumababa ang presyo. Mula nitong Enero, mas maraming beses nang nag-price high kaysa nag-rollback sa gasolina. Suma total, mas malaki na rin ang nadagdag kaysa nabawas sa presyo nito kada litro. Sa diesel naman, kapwa 13 beses nag-rollback at nag-OPH, pero mas malaki pa rin ang nabawas kaysa nadagdag sa presyo nito. Maganda kung mag-rollback ng mas malaki. Mas mataas pa sana yung ibaba. Para medyo makaraos tayong konti. Yung 50 centimos, wala naman nangyayari doon eh. Sa issue naman ng kuryente, balik normal na ang supply sa Luzon matapos muntik-muntikang mag-brownout itong mga nakalipas na linggo dahil sa manipis na reserba. Pero sabi ng DOE, hindi pa rin dapat pakampante dahil maraming plantang sumasailalim at sasailalim pa sa maintenance shutdown hanggang Setyembre. Isa na ang Ilihan Power Plant ngayong darating na weekend. 1,200 megawatts ang matatapya sa grid dahil sasailalim sa pagkukumpuni ang pipeline nito. Handa naman do umalalay ang Malaya Thermal Power Plant. We don't see them as affecting. Malaya is ready to run if need be. I think this is a good time to actually do it na we're far from summer and we're far from any major maintenance. Bago matapos ang 2014, may 2 coal-fired power plants na papasok sa Luzon grid na makatutulong daw para madagdagan ang supply ng kuryente. Julio Segovia, GMA News.